Mga kaibigan, ito po yung mga senador na 12 maiiwan. 12 senador ngayon. Sila po yung hanggang 2028 ang kailang term kasi nahalal sila ng 2022. So after nitong 12 na ito, yung iba dyan ay kumakandidato bilang re-electionist. At yung iba naman ay tatakbo na sa local position. Alam ko tatlo ang tatakbo sa local position. Si Cynthia Villar sa Las Piñas, si Coco Pimentel sa Marikina, si Nancy Binay ay sa Makati. So yung natitirang siyam, yun po yung mga re-electionist. Pero kaya ko pinapakita, etong mga dati, ito yung mga incumbent hanggang 2028, para may basihan kayo kung sino-sino yung mga naiwan dyan. Okay? Diba? Naiwan dyan Padilla, Ligarda, Tulfo, Gatchalian, Escudero, Villar, si Mark Villarian, Cayetano, si Alan yan, Subiri, Villanueva, Ejercito, at ito nga po si Estrada at Hontiveros. So, yan. Kaya ko pinakita yan, ay yan din ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Ganito po yan. May nakuha po akong information na posibleng sa aking observation at opinion, yan din ang dahilan kung bakit hindi talaga matuloy-tuloy ang impeachment ngayon. Mas pinutulak nila mangyari ang impeachment trial, okay, sa next Congress na. Okay? Dahil una-una patapos na nga po ang taon ngayon o ang 19th Congress at nakareses sila. Pangalawa, ito po yung na-discover ko. Dati kasi nabanggit ko na ito, pero mukhang nakakatotoo na. Sa composition po ngayon ng 23 senador, kasi wala na ho yan, kulang ng isa yan dahil si Angara ay Department of Education Secretary na. Doon sa 23 senador, lumalabas po, meron daw 8 hanggang 9 na maaaring mag-pro Sara Duterte. So kung 23 sila, kailangan pong vote para ma-impeach si Sara ay 16. 16 vote ang makuha ng prosecutor para ma-impeach si Sara. 16, di ba? Kung 16 ang matitira, 7 na lang. Kasi 23 sila, di ba? Ay ngayon, ang lumalabas ay nasa 8 hanggang 9 ang posibleng pro Sara Duterte. Pag nangyari yun, alam ba, sabihin natin 8 ang makuha niya, ay 23. O ano mangyayari? 15 na lang ang matitira. Ay 16 ang kailangan vote para ma-impeach, di kulang ng isa. Ay kung 9 ang makuha nila in favor of Sara Duterte, magiging 14 na lang ang mga senador natin natitira. Lalong talo. Kasi malayo doon. Kasi para sigurado, 16 hanggang 18 vote para ma-impeach si Sara Duterte, Vice President. Ganun po ang kailangan, ang nire-required na numero. 16 hanggang 18 vote. Eh kung 18 votes ang kailangan, edi lalo ng tagilid. Kasi, kung 8 lang di ba? 15 nga yung matitira. Kung 9 naman, edi 14 na lang. Talo ang mamamayan dito. Panalo ay yung pro Sara Duterte. Ayaw ko ng pangalanan, meron akong initial information kung sino, pero siyempre, pangalanan ko man yung mga yan, magdi-deny. Dahil wala namang aamin yan sa ngayon. Pero mababa, kung aaralin nyo ang mga statement, di bale yung mga identify kay Duterte yun, malabo na yun, talagang hindi na magbabago yun. Yan, pwede natin pangalanan yan. Si Bato, si Bongo, at saka ito si Padilla, yung tatlong yan. Maging 4 pa, si Amy Marcos na lagi sinasabi niya ayaw niya ng impeachment. So 4 na yun. 4 na lang ang kailangan nila o 5 lang ang kailangan nila. Doon sa sinasabi kong 8 to 9. Yung iba ho, ayaw ko ng pangalanan. Kasi pwedeng mag-deny yung mga yun. Itong mga nabanggit natin pangalan, kahit mag-deny, halatang halata naman dahil nandun sila sa kampo ni Duterte.
Yan ang posibleng dahilan kung bakit binabasa ni Senate President Escudero na pagka ngayon nag-trial, nagsimula at matapos ang trial bago mag-eleksyon sa Mayo, baka makakuha ng enough number si Sara para sa akuitan. Pwedeng ganyan. Hindi ko naman sinabing si Escudero ay anti-Duterte. Pwedeng yan ang isa sa dahilan. Maraming speculation sa panahong ito. Maraming opinion, interpretation. Ako, opinion ko ito na pwedeng yan. Kasi yung pong mga composition ng mga senador ngayon, identify sa, yung iba, identify sa Duterte camp. Ngayon, kung after election ng trial, mag-iiba yan. Kasi definitely, itong ibang mga senador, hindi mananalo. Hindi naman lahat ng re-electionist makakabalik yan eh. Definitely, mayroong papasok na ibang mukha, ibang pangalan, ibang tao. Yan, mag-iiba yan. Pag sa next Congress, mahihirapang makakuha si Sara ng 8 to 9 vote in favor of Duterte camp. Pero kung sa ngayon ang trial, malamang makuha niya yun. So yun po yung pagkakaiba. Kaya ko tinalakay ito, kayong mga mamamayan Pilipino, lalo na po yung mga naniniwala sa impeachment, naniniwala na mayroong betrayal of public trust, mayroong graft and corruption ang pangalawang Pangulo. Di ba mas pabor sa, mas maganda kung next Congress na talakayin ito kung naaayon naman sa batas? Kasi nga hindi tayo nakakasiguro, hindi kayo nakakasiguro, katulad ng paliwanag ko, kung ngayon gagawin, baka acquittal si Sara. Pero kung next Congress, malaki ang posibilidad na maging guilty si Sara Duterte. Ito ay conforme pa sa kung yung eleksyon sa Mayo ay kung anong gagawin yung mga botante. Kaya napakahalaga ng pagboto sa May election, sa Mayo, para sa listahan ng mga senador. Kasi pag nagkamali kayo at ang ibinoto nyo ay yung pro-Duterte, pro-Sara, magiging acquittal yan sa impeachment court. Kasi sila yung magda-judge. Pero kung maboto nyo yung pro-government, pro-the people, pro-people, or may kaugnayan sa pagpapanakot sa mga may involvement, kinalaman sa graft and corruption, pwedeng guilty si Sara at maban habang buhay sa any public office. Kaya nakasalalay sa ating mga botante pagdating ng eleksyon sa Mayo kung sino ang mga senador. Pasintabi na, sa ako direktahan lang tayo, real talk lang. Itong mga kandidato ni Pangulong Marcos, hindi rin ako nagtitiwala na ito'y kanya lahat. Baka yung iba dyan nagbalimbingan lang, nagsipsipan lang para maging kandidato ng gobyerno. Pero pag nanalo yung mga yan, hindi tayo sigurado kung yung mga yan ipapabor sa gobyerno, lalo na sa impeachment. Baka nga maging anti-impeachment pa yung mga yan. Kaya maging maingat tayo. Iboto nyo siguro ay yung sa tingin ninyo ay maninindigan para sa tunay na laban sa graft and corruption, para tunay na ma-impeach si Sara. Alam na ninyo kung saan gagaling yan. Maraming independent candidate. May kandidato ang Liberal Party, may mga independent candidate, may mga napakaraming kandidato, 66 ang kandidato. Di ba? Bakit ang pagpipilian lang ay yung Duterte camp at Pangulong Marcos? Hindi, malaya tayo. Inuulit ko. Sumusuporta ako kay Pangulong Marcos from day one until now. Pero pagdating dito sa eleksyon, nagdududa ako at hindi ko iboboto lahat yung mga kandidato ni Pangulong Marcos. Kasi ang tingin ko dyan, nang gamit lang. Hindi talaga siya, ang loyalty ng mga yan, wala kay Pangulong Marcos hanggang 2028. Magpakatotoo lang tayo. Yung iba dyan, sumama lang para makakuha ng proteksyon at boto. After election, kakaliwa yung mga yan. Hihiwala yan. Baka maging pro-Duterte pa yung mga yan. Alam na ninyo kung sino yan. Body language, statement, lahat. Basang-basa naman eh. Please like and share ng ating video. At kung sa hindi pa, paki-subscribe na rin po.